Bakit tila hanggang ngayon walang konkretong sagot o tugon ang China at ang Russia sa ginawa ng Amerika sa Venezuela? Ano po kayang mangyayari kung gagayahin ng China ang Amerika na ginawa nilang pag-atake sa Venezuela? At ano rin ang kahihinatnan kung aatakihin ng China ang Taiwan? Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin to. Let's do this. Takot si Xi Jinping kay US President Donald Trump. China at Russia wala pa ding aksyon sa pag-atake ng Amerika. Tama. Totoo bang duwag sila pag US ang kalaban? Correct. Kasi po kung talagang may tira tong mga to ay matagal na po silang gumawa ng aksyon dahil kaalyado po na ng Venezuela. Natanong kasi si President Trump, papaano kung gayahin ng China sa Taiwan ang ginawa ng Estados Unidos sa Venezuela? Malabo daw mangyari yan. Tama. Hanggat nasa posisyon daw si President Trump, hindi daw gagawa ng hakbang si Xi Jinping na ikagagalit ng Amerika. Alalahanin daw, Amerika ang may pinakamalakas na militar sa buong mundo. Ayan po ay sobrang legit na legit, no, on papers at sa real talk, no, at sa real world, no, sa mismong pag-atake, sa mismong galaw, hindi lang po sa salita. Samantalang po itong China ay hanggang papel lang, no, hanggang ganun-ganun lang sila, hanggang parada lang sila. Kasi nakita naman po natin kung gaano po kapalpak ang kanilang defense missile system na binili ng Venezuela sa kanila. Kasi po hindi po na-detect, no, hindi na-detect ang mga pumasok na mga helicopter, mga fighter jets, dyan po sa mismong Venezuela. Kung talaga pong gumagana yan ng ayos, ay hindi po basta makakapasok ang Amerika sa Venezuela. Kaya talaga pong parang nagtampo sa bigas itong Venezuelan president na si Maduro dahil nga po, ganun-ganun lang, no, walang 5 oras ay nakuha po siya ng Amerika sa Venezuela. Ganun po, kahit po surprise attack pa yan kung talagang gumagana ang mga defense missile system na galing po sa China at sa Russia, ay hindi po basta-basta makukubkub yun ng Amerika. Baka matikim ang China pag nagsimula silang manggulo. In short, kung itutuloy pa din ng China ang giyera sa Taiwan, direkta talagang manghihimasok ang US sa digmaan. Tama. Hindi nagbibiro si Trump. At sinabi na rin po yan ni President Trump noong 2024 yung siya ay nangangampanya, no, sa kanyang pangalawang term, na talaga pong kapag ginalaw ng China ang Taiwan ay talaga pong bobombahin sila ng Amerika. Pinangako niya po yan. Kaya nga po, ngayon po talaga natin mapapatunayan na talaga pong hindi po basta gagalaw ang China na atakihin ng Taiwan o kahit po tayo. Puro na po pambubuli lang ang gagawin po ng China. At syempre, nasampulan nga po ang kanilang kaladong bansa na Venezuela. Meron pong blueprint, no? Meron pong masasabi po nating patotoo sa ginawa po ng Amerika. Hindi lang po sila puro ngak-ngak, no? Talaga pong pati sa gawa. Kaya po talaga pong itong si Xi Jinping po ngayon ay sobrang takot na at nag-iisip talaga kung gagawin ba niya yung mga bagay na matagal na nang gustong gawin. Lalong-lalo na po dyan sa Taiwan. Kaya po, malabo pa po talaga sa sabaw ng pusit na basta niya atakihin ang Taiwan. Ang manghihimasok ang US sa digmaan. Hindi nagbibiro si Trump. Tama. Kaya malabong-malabo daw na mangyari ang Taiwan invasion dahil duwag at takot naman ng China sa Estados Unidos. Tama. Is it also your policy that as long as you're president, China will never take Taiwan by force? China doesn't want to do that. First of all, the United States is the strongest military power in the Yes. world by far. It's not even close. Not even close. Grabe, no? Not even close. Sila daw ang pinakamalakas sa buong mundo. Not even close. Kumbaga, walang tatapat. Ganon ka-confident, no? Kumbaga, yabang na din, no? Kasi meron talagang iyayabang ang Amerika. Napatunayan na. History nga yung ginawa nga nila dun sa Venezuela, di ba? Kaya sobrang taas talaga ng moral ngayon ng mga American citizen. Tandaan nyo yan, no? Ganyan po katindi ang Amerika. At sabi nga natin, hindi lang on papers, pati po sa real world, no? Mismo sa action, ganun po sila katindig at ganun kalakas. Kaya nga po winarningan na po lahat talaga ng mga corrupt official sa Latin America na ayusin nila ang mga droga sa kanilang mga bansa. Kung hindi, mangingialam na rin po talaga itong si Donald Trump. Dahil nga po nakakapasok ang illegal na droga pati sa Amerika mismo. The best equipment, we have the best of everything, and Yes. nobody's going to mess with that. But I don't see anything happening. Real talk yun. Tama yung sinabi niya na yun, no? We have the best equipment. At syempre, best na mga soldiers, no? Delta Force. Ganun po katindi ang Amerika. At hindi po nagbibiro si Donald Trump. Talaga pong pag sinabi po niya, gagawin niya. Of everything, and nobody's going to mess with that. Yes. But I don't see anything happening.
Hanggang ngayon nga walang aksyon ang China. Tama. Pero patuloy ang pagkondena nila sa Amerika. Laging binabanggit sa speech ng mga Chinese na dapat mahigpit na sumusunod ang US sa international law at sovereign rights. Grabe nung kapal na mukha nilang sabihin talaga yon, no? Dahil sila po mismo ang lumalabag po dyan sa sovereign rights at syempre sa international law. Ironic talaga yung pinagsasabi nila at hindi nila mai-apply sa mga sarili nila. At yun nga, puro ngak-ngak na lang po ang gagawin ng China. Wala po silang totoong aksyon. Isipin nyo kaalyado nila ang Venezuela at unang-una ay $1 billion ang business nila doon sa Venezuela dahil nga po doon sa langis. 'Di ba? Bakit hindi sila gumagawa ng aksyon patungo dito sa Amerika? Ibig sabihin lang po noon ay talaga pong takot itong si Xi Jinping. 'Di ba? Hindi siya basta makagawa ng hakbang dahil alam niya ang kahihinatnan niya. Kasi po itong Amerika ay meron na pong patunay talaga na ganun sinakatindi. Baka nga po kung sakasakaling topakin itong si Xi Jinping at gumawa ng aksyon yan, magbilang lang po tayo siguro ng linggo lang. Tansya ko linggo lang. Legit na linggo lang. Tapos tong China. Kasi bukod sa Amerika na pinakamalakas at meron talagang napatunayan sa digmaan, napapaligiran pa itong China ng mga kaaway niyang kapitbahay. Isa na po tayo doon. Taiwan, Japan, India at marami pa pong iba dyan po sa Asia. Di ba po? Kaya wala po talagang ipapanalo itong China. Mahigpit na sumusunod ang US sa international law at sovereign rights. Pag sinabing sovereign rights, karapatan niya ng bansang maging malaya laban sa ibang bansa. Tuwang-tuwa pa nga yung mga mamamayan ng Venezuela sa ginawa ng Amerika di ba? Lalo sa Colombia kasi po nag-alisan nga po di ba sa bansa nila sa Venezuela yung karamihan po ng mga Venezuelan citizen. Kasi nga po sobrang taas nga po ng kanilang doon, cost of living. Talaga pong grabe yung inflation nila doon. Kumbaga wala na ring silbi yung kanilang pera. Kumbaga yung pera po nila doon nawawalan na ng value. Ganun po yun. Kaya talaga pong magmamigrate sa ibang bansa ang mga Venezuelan citizen. At syempre, sa pamumuhay na rin nila, laganap ang droga, laganap ang kriminalidad, hindi sila mabuhay ng payapa. Kaya nga po sinabi po ng mga karamihan ng milyon na citizen ng Venezuela ay talaga pong parang na silang nabunutan ng tinik nung ginawa niya ng Amerika dahil nga po nawala na yung si Maduro sa pamumuno dyan sa Venezuela. Kapal na mukha ng China makapagsabi niyan, no? Respeto ang soberanya at international law. Samantalang sila nga balasubas umasta sa West Philippines. Tama. Hindi naman nila teritoryo yun. Yes. Tayo ang may sovereign rights o karapatan dyan pero nandyan sila. Di ba? Yan nga po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Talagang sila po ang unang-unang lumalabag sa international law at sa UNCLOS. Sila ang pasok sa EEC na may EEC. Hindi naman nga po tayo lalayo sa atin na lang sa West Philippine Sea sa Pilipinas. Sa EEC ng Pilipinas. Hanggang ngayon po ay pasok sila ng pasok dyan. Nahihirapan po mangingisda ang ating mga mangingisda sa sarili po nating karagatan. Sa sarili nating pagmamay-ari na legit na tayo ang nagmamay-ari dahil tayo ay inawardan, 'di ba, ng arbitral ruling, 'di ba, noong 2016. Real talk po atin po 'yan. Hindi po sa kanila 'yan. Kaya po sobrang ironic na sila po nagsasabi ng mga ganun patungkol sa ginawa po ng Amerika. Tayo ang may sovereign rights o karapatan dyan pero nandyan sila. 对美方的单边非法霸凌行径深表震惊，予以强烈谴责。我们呼吁美方确保马杜罗总统和夫人的人身安全，将他们立即释放。 Ano yung parang nag-utos ka ng bata? Diba sabi niya, di ba? We call on the US to ensure the personal safety of President Maduro and his wife and to release them at once. Di ba? Ngayon din, di ba? I-release nila si Maduro at ang kanyang asawa. Nag-utos ka ng bata? Parang, oy, bumili ka ng yelo sa tindahan. No? Hindi mo kaya ang Amerika. Puro ganyan na lang kayo. Kumbaga, kung talagang matibay kayo at talagang may silbi yung inyong mga sandatahang lakas, magsimula kayo ng digmaan sa Amerika. Hamunin nyo talaga ang Amerika. Pero hindi, syempre. Yung nakaraang ginawa natin reaction video, di ba? Nagdagdag ng security itong si Xi Jinping. Takot po siyang mamatay. At alam niya po na pwede na gawin din ng Amerika ang ginawa ng Amerika sa Venezuela. Pwede nilang gawin sa China yon. Isipin nyo yun, di ba? At yung mga dekada na, na mga underground bunker nila ay ngayon po ay operational na naman. Dahil doon nga po magtatago
itong si Xi Jinping kapag nagkanda leche-leche ang China kapag inatake ng Amerika. Ganun po katakot ang China o si Xi Jinping. Dahil nga po napakitaan siya ng pruweba na kayang-kaya ng Amerikang manakop basta-basta lang ng ganun ng bansa. Kaya nga po, syempre, itong si Xi Jinping siguro talagang hindi rin talaga siya confident sa kanilang sandatahang lakas. Dahil hindi po yan magdadagdag ng security at hindi niya gagawing active ang kanilang mga underground bunker kung talaga may tiwala siya sa kanilang sandatahang lakas o sa kanyang missile defense system. Kasi nga po yung Venezuela ay nagkanda leche-leche nga ang nangyari. Hindi gumana o talaga na-penetrate agad ng Amerika ang Venezuela. Yung mga kanilang defense missile system ay wala pong silbi. Kaya ganun po katakot itong si Xi Jinping. 和夫人的人身安全，将他们立即释放。 Ang Russia para ding China. Illegal daw ang pag-atake ng Amerika sa Venezuela. Napaka-hepokrito na itong dalawang bansang to. Tama. Baka pagsabi ang Russia ng illegal, illegal din naman nilang inatake ang Ukraine noon, di ba? Real talk, di ba? Talaga yung mga komunistang bansang yan, walang magawang matino. Lahat po talaga ng kanilang sinasabi ay bumabalik po sa kanila. Dapat po, i-analyze po muna nila ang kanilang mga sarili-sarili bago po sila nang bibitaw ng mga statement na ganyan. Dahil sila po mismo ang lumalabag sa lahat-lahat na. International law, lahat ng sinasabi nila na sovereign rights na yan, sila po yun. Sila po yung gumagawa niyan. Kaya po, wala na po silang masabi. Antayin na lang din po natin, no? Yung sasabihin din ng isa pa na North Korea na si Kim Jong-un. Pero si Kim Jong-un, nauna na rin po yun sa action naman. Nung inatake ng Amerika ang Venezuela, bigla po nag-military drill po yun, no? Nag-missile military drill po yun bigla, no? Na malapit po sa Japan. Nagawa na rin po natin ang reaction video yun. Tingnan nyo na lang po dito sa ating channel. Interesting topic din po yun yung ginawa ni Kim Jong-un. Ayaw po talaga rin papatalo sa Amerika. Pero wala po. Hanggang ganyan lang po itong mga tatlong kumag na to. Yung tatlong kumag na hanggang ganyan na lang po yan. Kasi po nasampulan po sila at nakitaan sila ng firepower o talagang matindi na Amerika. Nababaliw na ata ang parehas na bansang ito. Tama. Преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушении всех... Grabe na, we firmly condemn the US acts of armed aggression against Venezuela in breach of all international legal norms. Grabe, ironic talaga itong tatlong bansa na to, no? Talagang puro ganyan sila. Puro bumabalik sa kanila yung kanilang sinasabi kasi sila po mismo ang lumalabag sa lahat. Di ba po? Ganyan sila kakrung-krung. всех международно-правовых норм. В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США, Kayo, anong masasabi nyo sa patuloy na pagkundina ng China at Russia? Pero wala silang magawa dahil takot Tama. at naduduwag sila kay Donald Trump. Yes. Ikomento sa baba ang salopin. Ito lang po sa akin, no, kung talaga pong matikas po yung tatlong bansa na yan, bakit nila hamunin talaga ang Amerika ng digmaan? Di ba po? Una-una, kaalyado talaga nilang Venezuela. Sigurado meron din silang MDT, di ba? Meron din mga Mutual Defense Treaty yung mga yan, no? Ewan lang natin kung anong version sa kanila nun. Kasi po tayo, meron po tayong MDT sa Amerika, di ba? Vice versa. Kung talagang matindi sila at matikas sila at hindi lang sila puro ngak, bakit nila hamunin ang Amerika? Isipin nyo itong Russia, di ba? May digmaan din yan. Pumapagkitna nga halos ang Amerika sa digmaan nila ng Ukraine. Hindi talaga nakikialam ng todo. Kumbaga, sa peace talk sila, di ba? Itong Amerika. Para tumigil ang digmaan sa Ukraine at sa Russia. At itong China naman, puro ngakak lang din. Wala rin talagang yagba. Puro lang parinig. Hindi nila mahamon-hamon ng Amerika. Lalo po ngayon nasampulan sila, no? Nabigyan sila ng matinding ang sample dyan sa Venezuela. Kaya nga itong si Xi Jinping talaga ay takot. Maraming salamat po. Yun lang, no? Kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat sa iyo. Huwag mo kalilimutan mag-like sa ating video. At mag-subscribe ko na rin kung gusto mo ng mga gantong reaction video. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.